Kita sa CCTV ang pagbaba ng ilang tao mula sa sasakyan ng DSWD Taguig sa tapat ng Barangay 165 Pasay City pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nakunan rin ang isang lalaking nakaputi na nakaposa sa mga kamay at dinala sa barangay hall. Ayon sa barangay, residente nila ang 30 anyos na lalaking nakaposas. Hinuli siya ng mga otoridad matapos umano niyang ibahay at gahasain ang 12 anyos niyang chatmate. 3 araw nang hindi umuwi yung bata kaya nag-worry yung magulang at hinanap niya yung kanyang mga anak. At noong mga pagkakataon na yun, bali nag-chat yung bata doon sa magulang at sinabi kung saan siya naandun ngayon. Agad humingi ng tulong ang magulang ng bata at nakipagkita sila sa isang convenience store kung saan hinuli ang sospek. Pero base sa investigasyon ng barangay, inakala ng sospek na nasa hustong gulang na ang biktima. Nagpakilala daw po yung bata na 18 years old pero hindi po alam nung suspect na yung bata pala ay 12 years old lang dahil malaking bulas po yung bata. Hindi po namin inakala na minor de edad yung bata dahil kung may mga ganun pong pangyayari, kung alam din po lang po namin, dapat barangay na po mismo ang umaksyon para maawat po yung ganun pangyayari. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, August 18 na makipagkita ang biktima sa suspect at nag-check-in sila sa isang hotel sa Pasay City. Pagkatapos ay inuwi ng sospek sa kanilang bahay ang menor de edad na biktima pero ayon sa pamilya ng sospek, hindi nito ginahasa ang biktima. Kinaumagahan, nag-i-bike yung anak ko eh. Kasama pa po yung bata eh. Pwede siyang sumigaw anytime. Kahit sa loob ng motel, kung nag-ano sila, pwede siyang magsalita doon. Kaya po walang katotohanan na sinasabi nila na pinuwersa yung anak nila. Sinubukan na umano ng pamilya ng sospek na makipag-areglo sa pamilya ng biktima pero desidido silang ituloy ang reklamo. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ang sospek na sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 11648 o ang Act Promoting for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse. Sinusubukan pa namin siyang makunan ng pahayag at ang pamilya ng biktima.